Hello, so ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ko isineset up or binubuhay ang mga Dendrobium cakeys na malimit ko or I mean palagi kong natatanggap sa mga sellers kapag bibili tayo kasi may mga freebies sila na ibinibigay. And most of the time mga Dendrobium cakeys ito na maliliit. So ito, noong March ko pa to natanggap sa kanila pero hinintay ko muna na mag-produce sila ng bagong tubo o mga bagong new growth sa ilalim. At ito ang proof na effective ang ituturo ko sa inyo mamaya kasi ito ay isa sa mga itinanim ko din na cakeys at yung sa pinaka harap na hindi nakatali, yan yung new growth niya na maliit pa nung natanggap ko at ngayon hindi ko in-expect na naging super malaki na siya. At kung titignan natin, malapit na siyang mamulaklak and marami na rin siyang ugat sa pot. Yan, nakikita nyo marami siyang green dyan. It means it really likes the environment. Nagugustuhan niya talaga yung media at yung setup niya, kaya very effective siya. At ginawa ko rin to sa iba kong Dendrobium cakeys ngayon at marami na silang roots, pero ito lang munang pinakita ko sa inyo para may evidence ako na mabisa at maganda tong setup na tong ituturo ko. So ang media na gagamitin ko sa pag-pot up sa kanila ay same lang din sa ginamit ko, inorganic media din, pero this time mix na siya ng pumice at Lavarax. Hindi siya puro Lavarax lang. So magtataka kayo kasi bakit iba naman yung ginamit ko. Actually magkapareho lang din sila, hindi na super pareho kasi yung Lavarax ay mas textured kumpara sa pumice at mas mabigat yung Lavarax sa pumice, pero they work almost the same naman kaya okay lang. And mag-reuse lang ako kasi ng media para hindi naman masayang, kaya pumice at Lavarax ang ginamit ko imbis na purong Lavarax lang. So ito ipinapakita ko din na yung pot na ginagamit ko or yung cups na ginagamit kong pot ay walang butas sa ilalim kasi yung paraan ko dito ay parang semi-hydro lang na yung butas ay above almost 1 inch from the bottom para may reservoir siya ng tubig at hindi siya madaling matuyo kasi kapag mga cakeys at mga new growths need nila ng additional moisture kasi hindi pa sila gaano ka-established kumpara sa if magre-repot ka lang ng normal na malaking orchids na. Yung mga cakeys kailangan talaga nila ng mas moist ng little bit compared sa normal natin na setup, kaya yung ginagawa ko is ito parang semi-hydro setup. Semi-hydro in a sense that yung butas ng pot ay nasa gilid lang at hindi nasa ilalim at kukonti lang yung butas na hindi super marami para makapag-promote ng maging long lasting yung moisture sa loob ng pot at hindi bigla-biglang magdadry na super dry talaga kasi nga yung itinatanim natin ay cakeys at hindi established na dendrobiums. So ito, dahil yung cakeys dito na itatanim ko medyo pahiga, yung ginawa ko ay gumawa ako ng parang clip or kumbaga parang hook na magsistabilize sa keiki. So yung ginamit ko lang dyan ay yung black na twist tie or floral wire or ewan ko kung anong tawag ng iba dito, pero twist tie talaga yung tawag ko dito eh. May green din dito, may green din na ganito, may white, meron din metallic na iba-ibang kulay, pero black at green lang nito talaga ang ginagamit ko kasi para sa halaman mas maganda tignan. So ayan, sinisecure ko lang at finifill yung pot ng more media, konti-konti lang yan. So yan lang din naman.
So sa part na ito, magdadagdag ako ng stick para mas maging secure siya at hindi magalaw, kasi lagi nating tandaan, if magre-repat tayo or magpa-pot up ng mga keikis or ng orchids in general, if hindi siya secure sa pot at pauga-uga siya or mabilis siyang matumba or like konting galaw mo lang, I mean nagagalaw talaga yung buong, naalog talaga yung buong pot or yung buong tanim, I mean yung buong orchid, hindi yan maganda kasi most of the time hindi yan mag-uugat, kasi nga kapag uugat siya, if nagalaw-galaw siya, yung ugat niya, yung neurotips niya masisira talaga, so hindi yan mabuti sa orchid. Kaya dapat talaga natin silang i-secure, especially if hindi pa sila established sa pot nila. Kaya yan yung rason na lagyan ko siya ng stick or ng stake or kahit ano pa yung tawag nyo dyan, para mas ma-secure siya sa lugar niya. So ayan, tapos na yung una. Usually hindi ko siya finifill up sa ibabaw ng pot, hanggang sa ibabaw ng pot, pero dahil wala tong ugat at medyo slanted yung keiki, kaya yan yung ginawa ko. So next up naman, ito mas madali tong ipat kasi hindi siya nakaslant or hindi siya nakapahiga, so mas okay to ipat. So ang gagawin ko dito ay same method lang din naman. Sa part na ito, baka magtaka kayo or magtatanong kayo if bakit maliliit na cups yung ginagamit ko para sa kanila. At yung reason dyan, yung reason behind bakit sa maliliit ko sila nalagayan yung tinatanim, kasi dapat yung gusto natin sa part na ito is that mabilis nilang masakop ng ugat nila yung pot. Kasi imagine, sobrang laki ng pot para sa size nila, mag-focus lang sila sa sa pag-produce ng maraming ugat hanggang sa mapuno nila yung pot ng ugat. At saka if super laki naman ng pot, super tagal naman na magpupuno nila. And imbis na mag-focus sila sa ibang growth nila, like for example mag-put up sila ng new growth, new canes, new bulbs, imbis na mag-produce sila ng mga ganun or like mamulaklak and dumami, yung pagfokusan nila or pagtutuunan nila ng pansin at ng energy nila ay yung ugat. Kaya mas mainam na ilagay natin sila sa katamtamang laki na paso lang or growing containers kesa naman sa sobrang laki, para at the same time makapag-produce sila ng roots at ma-overtake ng roots nila yung buong pot nang hindi naman ganun kabilis pero hindi naman ganun katagal, yung katamtaman lang. At saka makapag-focus din sila sa pag-grow ng kanilang new growth mismo at saka ng kanilang mga ibang structures pa, mga dahon and etc. So itong Dendrobium miniaya, isang variety ng miniaya. So ito ay i-divide ko kasi yung tumutubo dito sa gilid ay hindi siya basal growth, isa siyang keiki actually. So i-divide ko sila kasi yung isa meron ng new growth na tumutubo sa gilid at yung isa marami ng roots, kaya ihiwalayin ko sila para mas dumami pa sila at saka makapagbigay sila ng mas maraming growth kaysa naman sa isang pot ko lang sila ilalagay. And before ko makalimutan, isang advice ko pa ay before kayo pot ng mga keikis, ugaliin nating ibabad muna sila sa tubig ng 15 to 30 minutes or even an hour before tayo mag-pot.
especially if may maliliit na silang ugat, para makapag-absorb sila ng tubig before natin sila i-pot. So just based on my experience, hindi ko naman sinasabi na ganito din ginagawa ng iba, kasi yung iba hindi sila nag-water or nagdidilig ng kanilang mga naripat or mga tinap up na kikis at orchids for like 2 weeks, almost 2 weeks hindi sila nagdidilig. Pero sa akin, yung nakasanayan ko kasi ay dinidiligan ko talaga sila, or like sinusok muna bago ko sila i-pot or i-repot. At saka yung tubig na ginagamit ko ay hindi lang pure water, nilalagyan ko yun ng Hormex, kasi mas nakakatulong yun mag-promote ng root growth at saka mag-lessen ng transplant shock. And so far, very effective naman siya. And eto na sila. After I'm done repotting, nilagay ko sila dito sa may bright shaded area, and diniligan ko sila ng water na may growth and rooting hormone. And yes, after nito, ang imo-monitor ko na lang sila regularly, and syempre didiligan regularly. Masispray ako ng rooting hormone and growth hormone sa kanila regularly din, para ma-promote yung roots nila. And once marami na silang roots, magsa-stop na ako ng pag-spray ng growth and rooting hormone. And yan lang, salamat sa panonood.